Nagsimula ang kwento kay Habiki na takbong-takbo sa isang bakanteng lambak habang hinahabol ng isang kunhong may sungay. Wala siyang ideya kung paano siya napunta roon o kung ano ang humahabol sa kanya, kaya pakiramdam niya'y biglaan ang lahat. Naisip niya kung anong klaseng nilalang iyon, nang biglang may marinig siyang banayad na boses ng babae na nagsabing isa itong level 1 horned rabbit. Hindi niya alam kung ano ang boses na iyon, pero nakiusap siyang huwag itong mawala dahil sa takot. Biglang tumalon ang kuneho, ngunit nakaiwas siya at bumagsak sa ibabaw nito, dahilan para madurog at mamatay ito. Samantala, sa kailaliman ng gubat, isang elf na babae ang naglalakad sa pagitan ng mga puno habang ginagabayan ng isang misteryosong boses ng lalaki, na nagsasabing magpatuloy siya sa silangan dahil may mahalagang bagay na naghihintay sa kanya roon. Samantala, gumaan ang pakiramdam ni Habiki matapos makaligtas, ngunit wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang boses na iyon. Sinuri niya ang kanyang telepono at napansing wala itong signal, kaya nawalan siya ng pag-asang makahingi ng tulong. Upang hindi mabaliw, kinumbinsi niya ang sarili na imahinasyon lamang ang boses. Naramdaman niyang nagugutom siya at naisip kainin ng kuneho, ngunit agad niya itong inurungan dahil hindi niya alam kung ligtas ito. Muling nagsalita ang boses at ipinaalam na ang horned rabbit ay isang dekalidad na sangkap na bagay sa nilaga. Dahil dito, napagpasyahan niyang dalhin na lamang ito kahit naiilang pa siya. Naisip niyang pag-aralan ang kakaibang boses at napansing sumasagot lamang ito kapag may tanong siya. Sinubukan niya itong tanungin tungkol sa iba't ibang bagay, gaya ng kanyang backpack, at ipinaliwanag ng boses na ito'y gawa sa materyales na hindi umiiral sa mundong iyon. Sa bawat tanong, malinaw at eksakto ang sagot ng boses. Dahil dito, naisip ni Habiki na tanungin kung maaari rin siyang suriin. Pagkasabi niya, may lumitaw na screen sa harap niya na nagpapakita ng kanyang mga stats. Sinuri niya ito at napansing tama ang detalye tulad ng kanyang pangalan at edad. Ngunit ikinagulat niya na ang kanyang trabaho ay nakalagay bilang appraiser, provisional, na wala namang saysay sa kanya dahil dati siyang normal na high school student. Tinanong niya kung sino ang boses, at sumagot itong siya ang kanyang status support, ngunit hindi maaaring magbahagi ng personal na impormasyon. Hindi iyon katanggap-tanggap para kay Habiki, ngunit napangiti siya nang makita ang dami ng skills na maaari niyang matutunan. Naisip niyang subukan agad ang expert skill, ngunit walang nangyari. Kaya naisip niyang simulan ang tutorial, ngunit sinabi ng boses na ito ay tumatakbo na. Nalito siya rito kaya nagpatuloy na lamang. Sinubukan niya ang world map skill at may lumitaw na holographic na display. Sa masusing pagtingin, napagtanto niyang hindi ito tunay na mapa kundi bakas lamang ng dinaanan niya. Doon niya nalaman na paikot-ikot lang siya. Ginamit niya ito bilang gabay at nagpatuloy sa paglalakad. Pagsapit ng dapit hapon, nakakita siya ng kalsada sa ibaba, ngunit sa sobrang tuwa ay nadapa siya at bumagsak ng pauna sa batong daan. Pag-upo niya, inanunsyo ng boses na nakamit niya ang titulong, Castaway in an Ice Sky. Naguluhan siya rito, ngunit napagtanto niyang may mas malaki siyang problema. Isang higanteng halimaw ang nakatayo sa harap niya. Inakala niyang katapusan na niya, ngunit biglang may lumipad na mahiwagang palaso at agad nitong pinabagsak ang halimaw. Napalingon siya at nakita ang isang elf na babae na nakatayo sa ibabaw ng bato. Bago siya makalapit, inactivate ng boses ang kanyang kakayahang magsalita at umunawa ng wika ng mundong iyon. Matapos niyang magpasalamat, ipinakilala ng babae ang sarili bilang Amelia. Sa unang tingin niya sa tenga nito, napansin niyang kahawig ito ng isang elf, kaya sinabi niyang nagustuhan niya ang cosplay nito. Walang ideya si Amelia kung ano ang sinasabi niya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa Maze Eater Grassland, at ipinaliwanag ni Habiki na bigla na lang siyang napunta roon, na ikinagulat niya. Pagkatapos, in-appraise ng boses si Amelia, at nagulat si Habiki nang malaman na isa siyang tunay na elf. Sinuri pa niya ang stats nito, at lalo siyang nabigla nang malaman na 56 na taong gulang na pala ito. Ipinaliwanag ni Amelia na ang Maze Eater Grassland ay isang halimaw na nagpapanggap na parang ordinaryong damuhan. Hindi ito direktang umaatake, naghihintay lamang ito hanggang mapagod at maliga ang biktima, saka nito kakainin. Nang marinig iyon, napagtanto ni Habiki kung gaano siya kalapit na makain. Bigla siyang niyakap ni Amelia at sinabing mahusay siyang nakatagal para sa isang batang lalaki, dahil akala niya ay mga 10 taong gulang pa lamang siya.
Ngunit nang sabihin ni Hibiki na 16 na siya, agad siyang bumitaw at nagsabing hindi niya akalaing may ganoong kaliit na katawan ang isang kasing edad niya. Pagsapit ng gabi, nagkampo sila. Doon nalaman ni Hibiki na sa mundong iyon, itinuturing ng adulto ang isang tao kapag 15 taong gulang na. Matapos nilang kainin ng horned rabbit, tinanong ni Hibiki kung nasaan sila. Sa sobrang gulat ni Amelia sa tanong, naibugan niya ang iniinom niyang tsaa diretso sa mukha niya. Agad niya itong pinunasan habang humihingi ng paumanhin at sinabing nasa kaharian sila ng Habraya. Sinabi ni Hibiki na hindi niya iyon alam dahil galing siya sa Japan, ngunit hindi pa niya iyon naririnig, kaya lalo niyang napatunayang nasa ibang mundo siya. Inisip ni Amelia na malamang nalulungkot siya dahil malayo siya sa kanyang tahanan, kaya sinabi niyang dadalhin niya siya sa lungsod kinabukasan. Nagpasalamat si Hibiki. Habang natutulog si Hibiki, pinagmamasdan siya ni Amelia at napag-isip-isip na baka siya ang mahalagang bagay na tinutukoy ng espiritu sa kanya. Maya-maya, nakatulog na rin siya. Nanaginip si Hibiki tungkol sa dati niyang buhay at naalala ang masasayang alaala kasama ang 3 niyang matalik na kaibigan, sina Amain, Kayoyuko, at Tiki, sa diner kung saan nagtatrabaho si Amain. Malaki ang halaga ng 3 ito sa kanya, kahit lagi nilang pinapuna ang kanyang pandak na tangkad para sa isang 16 anyos. Pagkatapos, nagbago ang panaginip at naalala niya kung paano siya napunta sa mundong iyon. Huling araw iyon ng pasok bago ang bakasyon nang bigla siyang masilaw sa isang matinding liwanag habang papasok sa classroom, at sa susunod na sandali, naroon na siya. Nagising siya at sinuri ang kanyang telepono, iniisip kung gaano na siguro nag-aalala ang kanyang mga kaibigan. Tumingala siya sa langit at may nakita siyang mga kumikinang na berdeng hugis na lumulutang. Ipinaliwanag ng boses na iyon ay isang espesyal na proteksyon na hadlang na ginawa ni Amelia upang bantayan ang paligid. Tinanggap niya na totoo ang mahika sa mundong iyon, ibig sabihin ay nasa ibang mundo talaga siya. Nagpa siyang alamin ang kanyang kalagayan at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagiging appraiser provisional. Ipinaliwanag ng boses na ito ay trabahong ibinigay sa kanya ng Diyos at may rarity rank na may kakayahan itong mag-appraise, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang kakayahan at katangian ng anumang target. Ngunit wala itong combat skills kaya itinuturing itong non-combat job. Hindi pa rin niya lubos maintindihan ang lahat, kaya nagpa siya na lang siyang matulog muli. Kinabukasan, nagising si Amelia at naalala kung paano niya iniligtas si Hibiki at kung paano sila nagpalipas ng gabi roon. Maya-maya ay nagising na rin si Hibiki at naglakbay sila papunta sa pinakamalapit na bayan, ang Lel. Habang naglalakad sa gubat, sinabi ni Amelia na aabutin sila ng 1.5 araw bago makarating. Sinabi rin niyang may mga halimaw sa lugar, ngunit huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan niya siya. Namangha siya na nararamdaman ni Hibiki ang mga ito, at sinabi ni Hibiki na dahil iyon sa kanyang world map skill. Nagulat si Amelia nang marinig na mayroon siyang world map skill dahil AAA ang rarity rank nito. Ngunit nang sabihin ni Hibiki na appraiser provisional siya, hindi siya gaanong humanga at parang biro lang ang tingin niya rito. Hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit napakahalaga ng world map skill dahil ipinapakita lang nito kung saan siya dumaan at kung may halimaw sa paligid. Namangha si Amelia na hindi niya nakikita kung gaano ito kahalaga sa pananatiling buhay. Binuksan ni Hibiki ang kanyang world map at tinanong kung may mapanganib na malapit. Lumabas na may crystal horned rabbit sa paligid. Natuwa si Amelia dahil napakabihira nito at maaaring may benta ng hanggang 200 gold coins. Agad niyang hinayla si Hibiki at sinabing dalhin siya rito. Sinundan nila ang crystal horned rabbit mula sa malayo habang ginagamit ni Amelia ang mahika para itago ang kanilang tunog at amoy. Namangha si Hibiki at sinabing kahanga-hanga siya. Ngunit sinabi ni Amelia na siya ang kahanga-hanga dahil sa world map skill niya, at na kahit anong adventurer party ay gugustuhing makasama siya. Dahil non-combat job ang appraisal, mananatili lang siya sa likod at susuporta habang ang iba ang lalaban sa harap. Gusto talagang bumuo ng party ni Amelia kasama si Hibiki, ngunit ayaw niyang magmukhang desperado. Kaya nagpa siyang ipakita na lang ang kanyang kakayahan para si Hibiki na ang mag-imbita sa kanya. Kinuha niya ang kanyang pana at naghanda, ngunit napansin ni Hibiki na wala siyang palaso. Ipinaliwanag niyang spirit archer ang kanyang trabaho, kaya kaya niyang gumawa ng palaso mula sa hangin. Nagpakawala siya ng spirit arrow, ngunit nakaiwas ang kuneho sa huling sandali.
Sinabi ni Amelia na may escape skill ito kaya mahirap hulihin. Ngunit nang malaman ni Hibiki na hindi ito makakagamit ng skill habang umaatake, may naisip siyang plano. Kung papalapitin niya ang kuneho sa kanya, magkakaroon si Amelia ng malinaw na target. Hindi kumbinsido si Amelia, ngunit sinabi ni Hibiki na hindi matalino ang kuneho ayon sa appraisal niya. Habang nasa bukas na lugar ang kuneho, biglang may sumulpot na pader na bato sa harap nito at nagulat ito. Nakita nito si Hibiki na nakahiga sa bato at agad itong sumugod. Sa mismong pagtalon nito, panyanan ni Amelia at agad itong napatay. Nagulat si Amelia na gumana ang plano. Ginamit lamang nila ang mga pader na bato para isara ang ibang daan at itulak ito papunta kay Hibiki, at mukhang inisip ng kuneho na wala siyang banta. Pagkatapos, sinabi ng boses kay Hibiki na nag-level up ang kanyang skills, na ikinagulat niya dahil si Amelia ang pumatay. Ipinaliwanag ni Amelia na ginamit niya ang appraisal sa buong laban at ginawa pa ang sarili niyang pain, kaya may ambag siya at karapat-dapat sa level up. Samantala, sa langit, natuwa ang Diyos na nagdala kay Hibiki sa mundong iyon sa kanyang progreso, ngunit pinaalala sa sarili na tutorial pa lamang ito at napakahaba pa ng landas na tatahakin niya. Lumipat ang eksena sa Adventurer Guild kung saan isang babae na nagngangalang Ival ang katatapos lang magparehistro bilang adventurer. Itinuro siya ng receptionist sa job board, ngunit sinabi ni Ival na may una na siyang quest. Maghahanap siya ng isang napakahalagang bagay.